Hello po! Naimbag aldaw tayo amin! Kamusta po kayong lahat? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan sa man panig kayong mundo naroroon. Yun, no? Kamusta po kayo? Sana po ay okay lang po kayo ngayong araw na to. Tara po, samahan niyo po muna ako. Bibili lang po tayo ng panangkap sa ating lulutuin. Yun, no? Maganda po ang araw ngayon. Medyo makulimlim pero may sikat pa rin ng araw yan. Makulimlim po kasi maulap po ang ating kalangitan ngayon. Pero okay lang po yung ganyan. Sana po huwag masyadong mainit. Para naman po hindi sobrang mainitan doon ang kuya dito. So tara po, samahan niyo po muna ako para sa ating pagbili ng ating sangkap sa ating lulutuin. Mabilis lang pong lutuin ang ating lulutuin ngayon at masarap po. Yun po ang aking masasabi. Masarap po talaga ang ating menu for today's video. Kaya abangan nyo po, panoorin nyo po hanggang dulo para ma-share ko sa inyo itong ganitong menu. Tara po, samahan nyo po muna ako. Dito lang po ako sa may talipapa bibili kasi konti lang naman po yung ating bibilihin ngayon na panangkap. Hindi na po ako pupunta dun sa palengke na dun sa pinagtitindahan ng Kuya Lito. Dito na lamang po ako at mas malapit po dito. So ayan, nandito na po ako at bibili na po tayo. So ayan po, hindi na po ako nakapag-video pagbili ko ng gulay ay ng ating gagamitin kasi mayroon po music doon kaya hindi na po ako nag-video para hindi naman po tayo violation. So andito na po ako sa bahay, napipito na po tayo ng bangus. Ito po yung binigay ng ating kaibigan na bangus. So, ayan po, tapos na po natin maprito ang ating bangus. At meron din po tayo ditong sangkap na may gata po tayo, itlog maalat, siling, green, bawang, sibuyas, at may kamatis po tayo. So, tara po, samahan niyo na po ako sa pag-prepare at para maluto na po natin ang ating ulam for today's video. So, ayan po, prepare lang po natin ang ating mga sangkap. May sili po tayong green at saka tos, kamatis at babalatan ko lamang po to bago po natin hugasan. Yan. Tapos hugasan ko lang po bago natin gayatin. Konti lang po ang sangkap ng ganito, naluto, pero syempre, dahil alam naman po nating pricey itong ating itlog maalat ay doon po tayo medyo mapapamahal. Kaso lang po, may good news, kaya po makakapagluto ng ganito ang inyong lingkod. Ang aking isang friend po ay galing po ng Dagupan, Pangasinan. Nag-uwi po siya ng mga bangus. Yan. Binigyan lang po niya tayo. So, kaya po makakapagluto tayo ngayon na itong ulam na ganito. Kasi po, pagka bibilihin mo itong ganito, hindi po kasi siya budget meal. Opo, tunay po yun. Kasi, alam naman natin na dito sa Metro Manila ay mahal po ang ating mga isda. Tapos, mahal po ang ating itlog maalat. Gagamit pa tayo ng gata. So, pag kinumpit mo po, pati kasama yung isda, medyo talagang mapapaaray ka po sa budget. Kaya, hindi po ako nakakapagluto ng ganito basta-basta. Pero, sa kabutihan ng ating friend, ang ating kaibigan, nagbigay po siya ng bangus. Kaya, libre po tayo ngayon sa isda, kaya nakabili po tayo ng mga sangkap nito. At ito po yung isang gusto ko pong i-share sa inyo kasi napakasarap po. Isa po sa pinaka nagustuhan ko tong ganitong luto talaga. Pero biro po, kahit hindi ako magluto, masarap po kasi tong ganitong luto. Kaya most recommended ko rin po tong i-try nyo talaga. At para maiba naman po yung ating mga luto sa isda tulad ng bangus. Yan. Pwede rin po ito sa ibang isda.
Depende po to sa trip nyo na anong isda. Pero ito po kasing bangus ang talagang masarapan po ako sa luto na ganito. Kaya, ayun, pero ito po talaga yung nakalista po sa listahan ko na isa sa ipapakita ko at isi-share sa inyo tong ganitong luto. Although madali lang po talaga siyang lutuin. Madali lang po siyang lutuin, pero ang ano nga lang po diyan, tulad ng nasabi ko kanina, pag pag binili nyo po lahat ng sangkap, talagang mamamahalan ka. Hindi siya kasama sa budget meal. Ika nga. Kasi nga po ay, syempre, ang ating isda ay mahal. Mahal din yung salted egg. Yun. Sa totoo lang po, itong nabili ko, 18 pesos isa. Kagustuhan ko lamang pong maluto to at ma-share sa inyo. Talagang bibili po ako kasi libre naman po yung ating isda sa ngayon. So, yun, maraming salamat sa iyo, friend. Ayaw mo kasing pabanggit ng pangalan. Yun, basta sabi niya, shout out ko lang po daw siyang friend. Yun. Maraming salamat at naalala mo kami na shiran ng isda. Umuwi po kasi siya sa Dagupan at kumuha po siya doon sa kanila ng isda. So yan, tapos na po natin gayatin sibuyas, bawang, kamatis. Ito na lamang pong siling green. Yan. Etong siling green naman po, optional lang talaga to. Pero, masarap din po siyang pampabango at pampadagdag aroma din po dito sa ating lulutuin. So, yun nga po. Kuha lang ako ng plastic. Lalagyan ko ng ating pinagbalatan. Yan, para hindi siya magkakalat. Then, ito pong red egg natin. Usually po na ginagamit sa ganito ay yung yellow lang o yung egg yolk. Ako po, inilalagay ko po lahat. Yan. Pati po yung kanyang white. Yan. Para po maglasa po talaga siya. Pero yung iba po talaga ang nilalagay lang ay yung egg yolk. Tulad nga po ng sinabi ko, version ko po to, kaya yun. Ito po yung ginagawa ko. Kasi po, wala rin naman akong gagamitan nung white. So, papapakin ko lang din naman. So, isasama ko na po para walang masayang, di ba po? Pero pag sa mga nakakaluwag-luwag ng budget, okay lang naman egg yolk lang ang ilagay. Yan. Tapos, eto po idudurugin lang pong maigi. Para po mamaya, pag binisa natin, maglasa po siya agad. At maging lumasa po siya dun sa ating lulutuin. Yan. Dudurugin lang pong maigi. Yan. Yung iba po sasabihin, ba't mo nilagay yung white? Hindi naman kailangan kasama yun. Ito po yung version ni Ate Vera. At wag po kayong mag-alala, ito po yung nasubukan ko ng lutuin at talagang okay lang. Mas okay nga, mas the best kung kasama yung puti. At isa pa, walang masasayang. Yan. Kailangan po dudurugin lang maigi. Yan. Mas creamy po kasi siya kung pati yung puti ay kasama. Pero syempre, depende pa rin po yung sa trip nyo. Sa gusto nyong gawin. Kung isasama nyo yung white niya or yung talagang egg yolk lang. Yan. Pero tulad nga ng sinasabi ko, ang version ko po ay talagang nilalagay ko po yung puti. Yan. Ganyan po yung ginawa ko. Yan. Yung durog na durog. Tapos may gata po tayo dito. So, okay na po to. Nakahanda na ang ating mga sangkap. Ang gagawin na lang po natin, set up po natin yung camera at magsimula na po tayo sa pagluluto.
So, ayan po, napainit na po natin ang ating mantika. Kukuha lang po tayo dito sa pinagprituhan ng ating bangus ng konti. Konting mantika. Yan, okay na yan. At lalagay na po tayo ng sibuyas bawang. Yan. Share ko lang po. Alam niyo po bang itong ganitong luto or ganitong menu ay pwede po natin siyang isali sa handaan, sa mga recipe natin sa handaan. Opo, kasi nakailang ano na po ako dito sa ganito. Nakailang try na po akong order sa ganito na luto. At talagang sinasama sa handaan. Ayan. At pwede rin po ito sa isa rin sa pinakamabili kung kayo nagtitinda ng pagkain. Nung magtitinda po ako ay niluluto ko rin po ito at talagang mabili po siya. Pero syempre, costing lang tayo kasi nga mahal po yung ating magiging ano rito. Hindi po siya budget meal. At nung nagtatrabaho po ang inyong Ate Vera, may isi-share ko lang po. Tatrabaho po ako. Halos puro kantin po kasi. Kung hindi kantin, parlor ang ating napagtrabahoan. Yan. Nung nagtatrabaho po ako sa... Lagay na po natin yung kamatis. Tatrabaho po ako sa mga kantin ay isa po sa pinaka-most dito na laging request ng head para lutuin natin. Kasi po ang mga pinagtrabahoan ng Ate Vera ay mga company canteen o kaya mga bus driver ang mga pinapakain namin o kaya mga kumpanya. Yun. Ganon din nung nagtrabaho sa Ate Vera sa resto bar. Isa rin ito sa pinaka laging request. Yan. Lutuin lang po natin ng konti yung kamatis para lumabas po yung katas niya. Yan. At yun nga po. Noon ko pa po ito gustong i-share sa inyo. Kaso, yun nga. Budget meal po muna tayo. Buti na lang at may nagbigay po sa atin ng fish, bangos. Kaya yun. Naluluto ng inyong lingkod para sa inyo. Gusto ko po kasi itong ma-share sa inyo. Kasi para naman hindi prito, inihaw, sinigang, paksiw, steam. Para hindi po ganun lagi ang ating luto sa bangus. Yan. Yan. Okay na po yung ating kamatis. Ilalagay na rin po natin itong ating itlog maalat. Yun. Tulad nga po ng sinabi ko sa una, ako po, nilalagay ko po yung puti ng itlog maalat. Yung iba po kasi hindi. Kaya, kanya-kanyang trip po yun. Kung, depende po kung anong gusto nyo gawin pag nagluto po kayo. Pag gusto nyo pong ilagay yung puti, okay lang po. Okay lang naman po. Mas masarap. Pero kung gusto nyo yung, ano lang, yung egg yolk lang, okay lang din naman po. Wala pong problema. Kasi po, kayo naman po magluluto. Kaya kayo po yung masusunod. At yun po, yung pinaglagyan po natin ng itlog ay nilagyan ko lang ng kapurat na tubig. Yan. At papakuluin po natin to ng papakuluin muna. Para naman po yung lasa ng itlog maalat ay
humalong maigi sa sabaw. Yan, napakabango po. Kung andito lang kayo. At maglalagay lang po ako ng konting bechin. Konti lang, syempre. Yan. At paminta. Yan. Yan. At ang lasa po ay bahala na po kayo mag-adjust. Ako po, mamaya na po ako mag-adjust. Excuse me. Na ano ako sa paminta. Na singhot ko. Mamaya na po ako mag-adjust. Titignan ko muna. Mamaya kung titikman muna natin. Kung yung lasa okay na or kulang. At yan. Humupa na yung ating nilagay na tubig. Nawala na. So, lagay na po natin yung gata. Napakadali lang po na itong lutuin. Ang matagal lang po dito ay yung pagpiprito ng ating manok. So, yan. Papakuluin lang po natin itong nilagay nating gata para maluto. Hindi po tayo magtatakip para hindi mamumuo. Ayan. Papakuluin ko lang pong maigi itong ating pinaka-sauce or sabaw. Ayan. Para po hindi paano yung gata. Napakabango po. Kung dito lang kayo, amoy na amoy po sana ninyo. At habang pong niluluto natin yung gata, lagay na rin po natin yung sili. Ayan. Lalong bumango. So yan, balikan ko po kayo mamaya after po ng pagkulo po nito. At yun po, syempre, habang nagluluto tayo ay multitasking po tayo. Ayan. Ang ating mga pinaglutuan ay huhugasan na po natin. Para bago matapos po yung ating pagluluto ay malinis na pati yung ating lababo. Kasi pagka may naiiwan kong hugasin sa lababo ko, parang ang bigat po ng pakiramdam ko. Depende na lang po yun kung talagang masama yung pakiramdam ko, hindi ko kaya. Talagang pinapamaya ko po ng konti. Pero yung sabihin kong wala ka nararamdaman although kahit may nararamdaman po ako, basta kaya ko ay tatapusin po natin yan. Saglit lamang po, kukuskusin ko lang ang ating kawaling maliit. Dito po kasi ako prito ng bangus. Panghuli po medyo dumikit. Po nagtataka kayo, may kinukuskus ko may itim-itim pa. Hindi po talaga matanggal po yun. Lagi ko naman po itong mga kinukuskus. Talaga pong ganyan na yan. Pasensya na po kayo, baka maingay po yung pagkuskus. Tatapusin ko lang po ito saglit. Pakulo na po yung ating niluluto.
gusto ko po itong ganitong kawali eh. Kaysa yung yung aking pula. Yung aking pula ay sira na agad. Mabilis po siyang masira. Palibhasa yung murahin lang po. Kaya puro maliliit na po yung aking ginagamit. So, yan. Balikan po natin yung ating niluluto. Ayan na po, bulang-bulan. Ay, bulang-bulan. Kulong-kulo na. Yan. Mahina lang po yung inano kong apoy. At titikman po muna natin. Hindi na pa ako magdadagdag ng asin. Okay na po yung alat niya. Lalagay na po natin yung ating isda. Yan. Yung iba po medyo kasi susubukan ko po sanang daingin. Yung po ba, yung walang boneless. Hindi po kasi ako marunong. Kaya yan. May konting palpak po tayo sa recipe natin ngayon kasi gawa ng ating bangus. Pero okay lang po yan. Nasa lasa naman po yan. 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 At pakuluin lang po natin ng isang kulo. Yan. Luto naman na po yung bangus natin. Kumbaga pakapitin lang po natin ng konti yung ating sauce sa ating bangus. Yan, napakabango po. Yan. Konting papakuluin ko lang po siya ng konti. Pabulwakin lang po natin. At okay na po yan. Mamaya po, pagdating ng Kuya Lito ay syempre may pagkain na. Tinda po siya ngayon pero makulimlim. Sana po wag mo nang umulan. Hindi po ako nakapunta doon sa kanya ngayon kasi naglaba po ako kanina. At nagligpit ng bahay. At may ginawa po kasi ako. So yan, okay na po siya. Off na po natin yung ating kalan. Yan. So ito na po ang ating ulam for today's video. Luto na po ang ating creamy salted bangus. Yun, no? Ano ba pong ginagawa nyo? Luto ng ating ulam. Kain na po tayo. Salamat po sa inyong suporta lagi panunood sa aming mga vlogs. Ingat po kayo lagi. God bless us all. Bye! At yun na nga po, pagkatapos po nating magluto, nagbihis lang po ako ng damit dahil pinagpawisan po tayo. Ito naman po ating sahig ang ating aasikasuhin. Meron po kasing mga konting tuklap ay ititape po muna natin kasi wala pa po tayong pampalit ng nilolium. Yan po. Tagtsatsagan po muna natin to at okay pa naman. At habang nag-iipon po tayo ng pambili po ng ating nilolium. O sa mga basher po dyan, baka na naman mamaya ay pansinin na naman ang aming nilolium. Opo, hindi pa po ako makakapagpalit. Totoo po yun kasi nag-iipon pa po ang inyong lingkod. Kaya, wag na po kayong mag-alala at salamat din po sa lagi ninyong pagpansin sa aming mga video at aming mga vlogs. At least kahit binabash nyo po ako ay nanonood pa rin po kayo. Pero sana panoorin nyo po hanggang dulo at pakishare na rin po para may kasama po kayong mang-bash sa amin. Salamat po!
Kasi po, kaya hindi ko pa po ito mapalitan kasi hindi naman po sabay-sabay nating magagawa ang pag-aayos ng bahay, syempre. May mga nauuna po tayong mga bayarin, may mga bills po tayong dumadating buwan-buwan, kaya hindi ko pa po ito mapalitan. Pero, huwag po kayong mag-alala, nagtatabi-tabi naman po ako ng tig-kaunti para po sa ating pagpapalit ng nilolium. Abang-abangan nyo na lamang po kung kailan natin mapapalitan to. Kasi ilang metro din na po ilang ano rin po ang magagastos nito pag tayo magpapalit. Hindi rin po biro-biro kasi mahal na rin po ngayon ang nilolium. Pinakamura na po ngayon ay 100 per yarda. So yun, kaya kailangan mag-iipon po muna tayo. At ito, naglalagay po muna ako ng tape para po sa mga butas or sa mga biyak-biyak para naman po hindi na matuluyan muna. So ito po ang aking ginagawa. Yan. Pero po pangit po yung aking tape kasi kulay brown, hindi po siya yung kulay puti. Pero kahit pa paano, okay na po yan kaysa po mawala or mawasak po ng tuluyan ng ating nilolium sa ngayon. So, eto po, hanggang dito na lang po siguro ang ating vlogs at maraming salamat po sa pagsuporta nyo sa aming mga video. Sana po lagi nyo pong suportahan. Pa-subscribe po, pa-share at saka pa-thumbs up na rin po. Kung okay lang po, pa-comment na rin kung taga-saan kayo at kung saan nakarating yung video. At hanggang dito na lamang po. See you next vlog. Bye! Ingat po kayo lagi. God bless us all.